Masakit. Hindi mo alam saan galing yung sakit, masakit lang. Masakit sa lahat. Eman did not die in vain. Ito ang madamdaming pahayag ni Kim Atienza tungkol sa pagpanaw ng anak nito na si Eman Atienza noong October 22, 2025 sa Los Angeles, California. At bakas ang paghinagpis ni Kim sa sinapit ng anak na 19 na taong gulang pa lamang. Pero matapang na humarap si Kim sa eksklusibong panayam sa kanya ni Jessica Soho upang idetalye ang pagpanaw ni Eman. Kuha ang video sa bahay ng pamilya Atienza kung saan nakalagak na rin ang cremated remains ni Eman. Dito isinalaysay ni Kim ang huling mensaheng ipinaabot ni Eman sa mga magulang. Nasa Pilipinas daw noon si Kim habang nasa US naman si Eman kung saan nakabase ang dalaga. Ang asawa naman ni Kim na si Felicia Atienza ay nasa Florida naman ang mga oras na iyon. October 20 o 2 araw bago pumanaw si Eman ay nagpadala ito ng mensahe kay Felicia at sinabing, "Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm, but I need to go to a therapy center." Alam na nila Kuya Kim na may problema na ang dalaga. Sinubukan nila itong tawagan ng maraming beses ngunit hindi nito sumasagot. Mabuti na lang umano at nasa Florida si Felicia at si Kuya Kim naman ay malungkot at matyagang naghihintay ng update dito sa Pilipinas. Mula noon ay hindi na raw nila nakausap pa si Eman. Sa pangalawang araw, pagising ni Kim sa umaga, may natanggap na siyang malungkot na balita mula sa kanyang asawa at ang balitang ito ay alam na ni Kim na mangyayari talaga. So I called Feli and Feli said, Eman's gone. Nanlambot ako, nanlamig ako, at ang nasa utak ko, Lord, dasal ko sa iyo ito araw-araw. Lumipad daw agad si Felicia mula Florida patungong Los Angeles. Si Kim din ay nakalipad din daw mula Pilipinas patungong Los Angeles makalipas ang 2 araw. Nagkapagdesisyon naman ang pamilya na i-cremate ang labi ni Eman na ngayon ay nasa kanilang bahay na ang abo nito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na mabilis kumalat ang balita tungkol sa dahilan ng pagpanaw ni Eman. Naiulat kasi ito sa iba't ibang entertainment news outlets sa US kung saan public record at mabilis na nakakalap ni Numan ang medical examiner coroner report. Sa panayam ni Jessica kay Kim, diretsahan na mag-in-address ni Kim ang mga katanungan na bumabalot sa pagpanaw ni Eman. Bilang ama, ipinaliwanag ni Kim na araw-araw niyang dasal na huwag mangyari ang kinahinatnan ni Eman. Ilang beses na kasi umano itong nag-attempt na tapusin na ang buhay. Ngunit ngayon ay nangyari na ang hindi nila inaasahan. Sa puntong ito ay naiyak na sinabi ni Kim na tila hiniling niya sa Panginoon na bigyan na lang siya ng lung cancer at kaya pa niya itong tiisin ang physical pain. Pero ang mawala ng anak ay hindi niya may paliwanag ang sakit na nadarama. Masakit daw para sa kanya bilang ama pero ang tanging pinanghahawakan niya ay ang pananampalataya sa Diyos. Hindi raw inasahan ni Kim na mangyayari ang sinapit ng anak dahil ang buong akala raw niya ay bumubuti na ang kondisyon ni Eman. Sa puntong ito, binanggit din ni Jessica ang pagsasapubliko ni Eman tungkol sa pang-aabusong dinanas ito noong bata pa dahil sa isang kasambahay. Kaugnay ito ng panayam kay Eman ni Tony Gonzaga noong November 24, 2024. Inamin doon ni Eman na nakadevelop siya ng paranoia dahil noong musmos pa siya ay madalas siyang maiwan sa kasambahay na tinerorize daw siya. Kinulong siya sa cabinet kasama ng stuffed toy at tinakot daw siya na papatayin siya ng stuffed toy na iyon. Nalaman na lang daw ng mga magulang ni Eman ang tungkol dito nang casually na naikwento niya ito sa kanyang grade 1 teacher. Ipinarating daw iyon ng kanyang guro sa kanyang mga magulang. Pero hindi pa rin daw ipinaalam ni Eman kina Kim at Felicia ang kabuuan ng kwento ng dinanas niya nung bata hanggang sa noong nagteterapi na siya kalaunan.